Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:35 na sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bago nga paglaom. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaaputon. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw punaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Happy Monday morning sa inyong atanan. Isa ka maulanon nga Lunes sang aga. Sa tanan naton nga tagpalamating nga nagatutok sa ilang nga mga radyo kag sa aton nga Facebook Live. Kamusta ka mo subong nga adlaw sang Lunes? Welcome sa panibago naman nga edisyon sa inyong nga favorite morning show diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Happy Monday morning good sa inyong atanan. Kag sa ngalan ni General Baclaya kong inyo alagad Emerald Santiagudo. Welcome na sa Iloilo Morning. Isa ka malamig, maulanon, kag magalumon nga Lunes ang aga ang welcome sa aton subong nga bag-o nga semana, no? Padayon nga nag-apekto ang shear line diri sa may Western Visayas, particularly sa Isla Sang Panay. Rason nga grabe ang pag-ulan nga nabatsyagan naton halin na Domingo sang gabi diri sa may area sa Iloilo City. Kahapon no, sa pagbantay naton diri, mainit-init pa ang panahon na sang Domingo sang aga pakadto sa Domingo sang hapon tungod alas 3 kag alas 4 sa hapon, pero sang nagdulom-dulom na mga pasado alas 5 diretso na tugtog sa Domingo sang gabi sang nabatsyagan naton ang pagbubo sang mabaskog nga pag-ulan, no? In fact sa pagbiyahe naton kahapon pa uli, may mga na-witness kitang pagtaas sang area sang mga drainage dito sa may area sang General Luna kag sa may area sang Villa, no? Tagang ining maulanon nga tiyempo kung mabaskog nga pag-ulan, padayon natin nga na-experiensyahan subong nga Lunes sang aga, no? So base gani sa may nakita, may nakakuha kita diri nga impormasyon nga dito sa may area sa distrito sa Mandurriao, particular sa Armapa Street, Mandurriao, Iloilo City, dira na bala sa may atubang sang Mandurriao Elementary School. Kung maglabay ka mo dira, may natumbang nga dako nga puno sang akasya. Amo man naguro ang rason kung medyo naghugot-hugot ang trapiko.
sa pila ka area sa syudad, no? Base sa nakuha naton nga impormasyon, no? Bangod sa wala untat nga pag-ulan, natumba ang ining dako nga puno sa may area sa Mandurriao, rason nga isa ka unit sang Light of Glory taxi ang natumbahan gid sa nga sining nga puno. Maswerte lang kay ang taxi driver wala didto sa sulod sang salakyan sang natumba ang ining puno sang akasya, no? So kung mag-check mo sa Facebook page naton dira sa Radyo Pilipinas Iloilo, makitaan nyo ang laragway kung ano kadako aning puno sang akasya nga natumba dira sa may bahin sang Armapa Street sa distrito sang Mandurriao. Ang panugyan naton sa aton nga mga motorista, maghalong kita tanan, no? Sa medyo madadlog ang mga dalanon naton. Wala untat ang pag-ulan, so lauman din naton nga tugtog karon sa hapon ang ining sitwasyon sa maulanon nga tiyempo diri sa syudad sang Iloilo. Wala kita sang bagyo, low pressure area nga ginabantayan, ha, but shear line ang nagaapekto diri sa aton sa syudad sang Iloilo kag Western Visayas. Sa aton naman nga pag-monitoring, wala man so far sang mga local government units nga nagpatuman sang class suspension kay ti wala man kita sa storm signal nga na-raise diri sa aton, pero lauman lang galing naton ang maulanon nga tiyempo diri sa may syudad sang Iloilo. And expect sa mga kultura naton nga nagabiyahe pa lang o pakadto pa lang, padulong pa lang sa ilang opisina, expect ang heavy traffic subong nga adlaw sang Lunes. Alin sa may area sa Arevalo, pakadto sa may General Luna, Mandurriao, going here sa La Paz, medyo mabugat-bugat gawa ang aton nga trapiko. Kaya kadamo, no, sang mga kultura naton nga nagabiyahe pabalik sa ilang opisina, kagsi maulanon pa ang tiyempo. So madamo sa mga pribado nga salakyan nga nagahatod dulong sa mga eskwelahan kag sa mga obra. Anyways, maghalong lang kita tanan, no, ang area dira sa may Alandoni flyover nga medyo madadlog ang asfalto, do. Okay nagawa paglabay naton kaila. Pero ang man gyapon, no, ang panugyan sa mga otoridad naton, especially sa mga motorista naton, ang mga nagamotor, nagadalasan pribado nga salakyan, and all the more ang mga public utility vehicles naton nga mag-take gid sang extra precaution bangod madanlog ang aton nga mga dalanon. Philippine Standard Time, alas 8:43 na kita sang aga. Maulanon ang tiyempo diri sa syudad sang Iloilo. So most probably wala man sang flag raising ceremony dito sa Iloilo City Hall. Nagahulat-hulat kita kung saan mapatawag sang press conference ang alkalde si Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Kaya medyo madugay-dugay na siya nga wala makapatawag sang press conference. Apang may dako subong hindi man gid masaling naton nga issue, no, but importante nga talakayon sang alkalde matapos nga sang bag-o lang gid natapos nga regular session sa City Council last week. Ginaprobahan ang 300 million pesos nga authority, no, o ginaprobahan ang resolusyon nga nagahatag sang otoridad kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga mag-utang sang 300 million pesos nga loan sa land sa Development Bank of the Philippines o DBP para sa diin ang 300 million pesos para gamiton nga pangpondo sa expansion sang Iloilo City Community College dira sa may area sang Fort San Pedro. Nga masaling ninyong dapat talakayon natin ini bangod ini ang labing unang loan sa administrasyon ni Raisa Treñas, ni Mayor Raisa Treñas. Kung magamdaman ninyo ang iyaman ng administrasyon ng iyang amayman, si former Mayor Jerry Treñas, bag-o to siya natapos ang iyang termino, may mga dalaguan man ini nga loans na gingamit gid pag develop sa public markets, kay iban pa gid nga mga infra
projects diri sa syudad sa Iloilo. So, amo na no nga importante nga dapat talakayon natin ang ining resolution nga authority nga nagahatag sa kayunan kay Mayor Raisa Treñas nga magutang imagine 300 million pesos kung para sa dili ni gamiton sa expansion sa Iloilo City Community College. Ano bala ka importante ang ini nga expansion nga kinahanglan naton mag-loan sa 300 million pesos kag ano bala ang role sini no para sa aton nga mga kabataan kag paghatag sa prioridad sa education sector. Ari bala kay pamatian naton ang pagdepensa no sa Iloilo City Government kag pagpaathag no ni Joy Fantulaga Gorzal, spokesperson sang alkalde, as to sa sining loan na 300 million pesos na ginaprobahan sa Iloilo City Council ang resolusyon na naghahatag sa otoridad kay Mayor Raisa Treñas. Ano pala pamatian naton ang pagpahayag ni Joy Fantulaga Gorzal, spokesperson sang alkalde. Isa sa mga ginapromesa sang aton nga alkalde, Mayor Raisa Treñas, sang pagpungko niya bilang alkalde sang Iloilo City sang nagligad nga tuig amo ang pag-support gid no sa edukasyon kag alignment ini sa aton sining national nga level no ang paghatag gid sa importansya sa aton nga edukasyon para sa future sang aton sining mga kabataan. Ang ining expansion sang aton nga Iloilo City Community College sa may Fort San Pedro sa may city proper, ini isa ka kahigayunan para nga mahatagan sa nga opportunity, madamo nga opportunity para sa madamo nga mga indigent but deserving naton nga mga Ilonggo diri sa Iloilo City, mahatagan sila sa kumbaga opportunity nga maka-eskwela, no? Kag as mentioned, no, isa ini sa mga priorities sa ato sining alkalde ang edukasyon. So through this expansion, ang aton nga expansion site, no, ang ICC, maka introduce kita sang dugang nga mga courses, no, kag mga programs kaagay sang information technology, aton nga hotel and restaurant management, kag iban pagid nga mga industry aligned courses nga kumbaga mga pag-graduate nila may chance gid sila no nga makapangita sang ila sining nga trabaho. So sang sining dablag lang subong nga semana gin aprobahan sang aton nga Iloilo City Council ang request sang aton sining nga alkalde nga mag pirma no sa loan agreement with the DBP. Ginakabig sang aton sining nga alkalde nga hindi lamang financial transaction, no, kundi ini isa ka kumbaga para sa future, no, sang aton sining nga mga kabataan nga mahatagan kit sila sa nga libre nga edukasyon ang mga taga syudad. Kag ang ini nga expansion sang ICC importante ini kag very necessary ini para nga strengthen pagid naton ang aton nga institutional capacity, no, kag ang pinaka-importante diri mapabili naton ang accreditation sa Commission on Higher Education or CHED. Kag through this project, no, as I mentioned, makontinue ang libre nga tuition kag mga miscellaneous fees para sa aton nga mga apigado but deserving nga mga estudyante kay kun waay ini mauntat ini ang iban waay na sang kumbaga madulaan na sang paglaom iban basing mauntat na lang hindi na maka-eskwela kay syempre hindi basta-basta no nga mag-eskwela sa kolehiyo. And for the information of everybody, ang aton nga Iloilo City Community College, isa sa 3 ka mga community colleges diri sa Western Visayas nga nakabaton sang CHED support. Kag para nga ma-continue ini, isa sa mga conditional or strictly conditional on the implementation
sang expansion sang aton nga ICC. Kay kon Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Joy Fantelaga Gorsal, ang spokesperson ni Mayor Raisa Treñas sa iya nga pagpathag, no? Natuhoy sa sining iya gani ginakabing sa linya. Hindi ini isa ka financial transaction, no? But isa ka tikang sa administrasyon sang alkalde agud maghatag sang prioridad sa edukasyon. Amo ina nga gin-request niya ang isa ka loan agreement. Ano bala ang loan agreement sa tunga sa DBP kag Iloilo City Government? Ang loan nagabalor sa 300 million pesos. Ang 300 million pesos payable ina for a term of 15 years. Kag sa term nga 15 years, no, may ara ini sang per annum interest nga around 4%, no? So, amo sina ang, kumbaga, ang gist ng loan agreement kag gin-request ang alkalde. Kag, formally, naprobahan na ining resolution nga nagahatag sa iya sa masaling naton nga authority, no? Para sulod sa sining loan agreement kung sa diin 4.5% ang interest per annum sa sulod sa 15 ka tuig para sa loan nga 300 million pesos. Ano-ano bala ang scope of works sang sining expansion? Kung madumduman ninyo, kung maglabay ka mo dira sa may area sang Molo, ang sa unhan lang sang John D. Lacson, no? Sa dumduman ninyo ang daan sang unang paradahan sa mga series buses dira sa may San Pedro Molo, antis ina sa may left side kag sa kili sa right side man sang Iloilo City High, dira na hamtang subong ang Molo campus ng Iloilo City Community College. So, ang plano nila, ang campus dira i-expand pagid sa Fort San Pedro. Kag ang scope of works para sa expansion amo niyo, may ara sa 2 ka units sang 3 ka story classroom buildings, isa ka unit sang 4-story building nga pahamtangan sang admin, library, computer labs, may drainage system, road networks, perimeter fencing, kag gymnasium. No? So, sa yung mga classroom ini, daw, 3 ka units sang dalagkuan nga building kung sa diin pahamtangan sa mga classroom sa mga estudyante. Kag isa dito sa mga ginpatpat ni Miss Joy Fantelaga, ang rason nga ang Iloilo City Community College, isa sa 3 ka mga colleges sa Western Visayas nga nagabaton sa grant sa CHED, no? So, both silingon, ang CHED ang nagahatag sang subsidy sa eskwelahan, agud libre ang tuition sa mga estudyante. Amo na nga importante sunod sa iya nga ma-expand ang ini nga proyekto kag mapadalo ng accreditation sang CHED dira sa may Iloilo City Community College kag mapadayon man ang subsidy, libre nga tuition para sa mga estudyante. Kag tiyan sa linyang mga dugang pa nga courses nga iplano ibuksan dira, information technology, hotel and restaurant management, kag iban pa. So, aton bantayan na ang next pagyud nga mangintikang sang alkalde, and ang luyag mo lang nato mathagan kay kita as taxpayers, we should know kung di nagakadto ang aton nga ginabaydan nga buwis, no? Nga akin ang lanliwan mag-loan. Nga hindi ni kaya mapondohan sa school education fund or pila pagid ka mga pondo sa city government, no? Pero amoy na ang pagpaathag sa bahin sa administrasyon ni Raisa Treñas, no? So nagahulat-hulat kita, actually nag-expect kita nga may press conference subong aga, pero daw negative, no? Pero mahulat-hulat kita sa iban pagid nga detalye as to ano pagid ang masunod nga tikang. Anyways, no? Sa iba naman nga bahin, bantayan ninyo ang pila ka mga aktibidad na nakalinya para sa Iloilo Chinese New Year Festival diri sa Iloilo City kag ang Parao Regatta Festival. No, this week na
maumpisa ang mga pilaka na kalinyang activity this week or next week, no? February 15 to February 22, ang mga nakalinya aktibidad sa Iloilo Chinese New Year, kagang Parao Regatta Festival. Magalayag naman, gani para sa ibang pagid nga mga detalye, mga schedule of events, ano ba lang mga pwedeng aktibidad ng inyong bantayan? Bantayan ninyo na diri sa may Radyo Pilipinas, Iloilo. Philippine Standard Time, alas 8:56 na kita sang aga. Wala na sa oras diri sa programa Iloilo Morning. Ganay, thank you, Gid, sa tanan nga nag-upod sa ato. Ito, Sir Sherwin Marcowi, ang atong top fan nga nagabantay sa Facebook Live. Good morning sa inyo nga tanan. Kag sa tanan man nga nagapamati sa ilang nga radyo. Padayon ka mga magbantay sa ibang pagid nga mga balita, updates, sa mga masunod na programa, kag padayon nga mag-like, comment, and share sa Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa ngalan ni General Baclaya, kung inyo alagad Emerald Santiagudo, kag until next edition sa inyo nga favorite morning program diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kini ang Iloilo Morning. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.